Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang issue para sa lahat ng mga kusinero at ama't ina ng tahanan dito sa Pilipinas. Ang mga brand ng mantika na patuloy ninyong binibili na maaaring masama sa kalusugan at mga mas mabubuting alternatibo na dapat mong isaalang-alang bilhin. Mahalaga ang mantika sa tradisyonal na luto ng mga Pinoy, mula sa pagpipritong itlog hanggang sa paggawa ng adobo at lechon kawali. Ngunit hindi lahat ng mantika ay pantay-pantay pagdating sa kalidad at nutritional value. May mga produkto na mataas sa saturated fats o may mga likas na sangkap na hindi na masyadong nakabuti sa puso at katawan kapag madalas gamitin. Sa pangkalahatan, ang mga cooking oil na mataas sa unsaturated fats gaya ng canola at extra virgin olive oil ay mas inirerekomenda ng mga eksperto dahil sa mas mababang risko ng sakit sa puso, mababang LDL cholesterol at mas maraming antioxidants. Sa video na ito, ilalandat natin ang 6 na mantika na marahil ay dapat mo nang iwasan at itapon mula sa kusinada dahil sa kung bakit sila hindi masyadong healthy para sa pang-araw-araw na paggagamitan. May basehan sa research at mga nutritional insights. Kasabay nito, bibigyan ka namin ng 2 brand ng mantika na mas mabuting bilhin kung nais mong mas mapangalagaan ang kalusugan ng iyong pamilya. Hindi natin sinisisi ang sinuman sa pagpili noon ng mga tradisyonal na mantika. Maraming factors ang nagdedepende, tulad ng budget, availability o gawin ng pamilya. Ngunit dahil sa tumataas na kaso ng heart disease, cholesterol issues at lifestyle diseases, panahon na para maging mas mapanuri sa mga produktong nilalagay natin sa ating mga lutuan. Handang-handa na ba kayo? Tara, simulan natin. Mga brand ng mantika na dapat mo nang itapon ngayon. Una, UFC Golden Fiesta Palm Oil. Isa sa mga madalas gamitin sa kusina ng maraming Pinoy, gulit dapat mo nang iwasan o itapon ng paggamit ay ang UFC Golden Fiesta Palm Oil, SUP, at iba pang palm oil variants ng Golden Fiesta na gawa sa refined palm oil. Bagamat maraming Pinoy ang naniniwala na palm oil ay pang-araw-araw na luto, may mga seryosong dahilan kung bakit hindi ito ang best choice kung layunin mo ang mas malusog na puso at balanced na dieta. Ayon sa nutritional information ng palm oil, ang mantika ay may mataas na saturated fat content. Halimbawa, ang isang tablespoon ng palm oil ay may mga 6 grams ng saturated fat at kabuuang 15 grams grasa, na kapag sobra at madalas kainin, maaaring mag-ambag sa pagtaas ng bad LDL cholesterol sa dugo. Ang mataas na saturated fats ay isang risk factor sa mga sakit sa puso at iba pang chronic illnesses. Kahit may konting omega-6 at omega-9 fats ang palm oil, hindi pa rin ito kasing heart-friendly ng mga other alternatives tulad ng canola o olive oil. Ang mga eksperto sa kalusugan ay kadalasang nagre-rekomenda ng limitadong paggamit ng mga tropical oils tulad ng palm oil, lalo na kung paulit-ulit mong ginagamit ang parehong mantika sa pritong pagkain o sa mataas na init ng pagluluto. Bukod pa rito, kapag ang palm oil ay kabilang sa mga cheapest cooking oil na sobrang refined at hindi balanced ang nutritional profile, maaaring mawala ang ilan sa mga beneficial compounds habang nananatili ang mataas na saturated fat, isang kombinasyon na hindi ideal kung kalusugan ang prioridad mo. Ayon sa ilang nutritional reviews, kapag sobrang pinainit ang palm oil, posibleng bumuo ito ng mga harmful compounds na hindi mainam para sa regular na konsumo. Sa simpleng paliwanag, kung ang layunin mo ay bawasan ang panganib ng heart disease, high cholesterol at iba pang metabolic issues sa pamilya mo, dapat mo nang i-consider na palitan ang ganitong klase ng palm oil ng mas low saturated fat alternatives. Sa susunod na mamili ka ng mantika sa groceries, isipin mo na kung paano ito makakaapekto sa iyong kalusugan sa matagal na panahon, hindi lamang kung gaano ito mura o gaano kadali itong gamutin sa kusina. Pangalawa, Minola Palm Oil. Ang Minola Palm Oil ay isa sa mga pinakakilalang mantika sa maraming kusina ng Pilipino dahil sa sobrang abot-kayang presyo at madaling makita sa grocery. Gayunpaman, ang palm oil sa pangkalahatan ay mataas sa saturated fats na maaaring magpataas ng LDL cholesterol na nauugnay sa sakit sa puso kapag madalas gamitin. Bagamat may natural na antioxidants tulad ng carotenoids ang hindi refined na palm oil, karamihan sa mga commercial palm oils ay highly refined upang tanggalin ang kulay at lasa na nagiging sanhi ng pagbaba ng nutritional benefit nito. Sa Pilipinas, dahil sa mas mataas na demand at importasyon ng palm oil, madalas itong ginagamit dahil sa mababang presyo, lalo na sa malalaking batch ng pagprito.
Ang drawback dito ay dahil sa mataas na saturated fats, kapag paulit-ulit na ginamit o na-overheat, ang oil molecules ay nagbabago at nagiging unstable na posibleng mag-produce ng mga harmful compounds. Karaniwang ginagamit ang Minola palm oil sa deep frying, pero ayon sa mga nutrition experts, hindi ito ideal para sa araw-araw na gamit kung ang layunin mo ay pangalagaan ng puso at long-term health. Kung palagi kang nagluluto ng malalalim na pritong pagkain at mataas ang konsumo ng palm oil, maaaring mag-increase ang risk ng pagtaas ng bad cholesterol. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagre-rekomenda na limitahan o iwasan ang regular paggamit ng Minola palm oil at iba pang pure palm oils sa pang-araw-araw na pagluluto. Bago mo pa ito gamitin sa kusina, isipin muna kung ang kalusugan ba ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa medyo murang presyo nito. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, Fiesta Vegetable Oil. Ang Fiesta Vegetable Oil ay isa pang popular at budget-friendly pilian, ngunit dapat itong iwasan sa labis na paggamit. Ang vegetable oil blends gaya ng Fiesta kadalasan ay pinagsamang various seed oils tulad ng soybean, corn at iba pa. Maaring mataas sa omega-6 fatty acids na kapag sobra ay nagdudulot ng inflammation sa katawan. Ayon sa mga diet research, ang sobrang omega-6 fatty acids na hindi balance ng omega-3 ay maaaring makaambag sa chronic inflammation, isang risk factor sa maraming sakit sa puso at metabolic disorders. Bukod pa dito, ang parehong vegetable oil blends, lalo na kung sobrang refined at walang mataas na antioxidants, ay nagiging prone sa oxidative stress, lalo na kapag paulit-ulit na ginagamit sa mainit na temperatura. Ibig sabihin, madali itong masira at maging rancid kapag hindi maayos ang storage o kapag lagi itong napapainit. Ito ang dahilan kung bakit maraming nutrition experts ang nag-aalerto na mas mainam ang mga oil na may mas mataas na monounsaturated fats at mas stable sa init tulad ng canola o olive oil kaysa sa generic vegetable blends. Hindi rin maikakailang na maraming Pilipino ang sanay at nasanay sa lasa ng Fiesta Vegetable Oil. Ngunit kung pangmatagalang kalusugan ang pag-uusapan, palaging paggamit ng generic vegetable oil blend ay hindi ideal. Kung laging ginagamit ito sa araw-araw na pagprito at slow cooking, dadaan ito sa mataas na heat at oxidation, na posibleng magdulot ng free radicals na hindi natin gusto sa katawan. Kaya bago mo pa ulit buksan ang bote ng Fiesta Vegetable Oil, isipin muna ang pangmatagalang epekto nito. Jamais, rice is life. Kaya Rice? En route pour un tour du monde ou déjà arrivé à votre nation, aucune idée de comment se déplacer et comment le faire d'une manière bon marché? Pang-apat, Choice Coconut Oil, Refined. Maraming Pilipino ang lumaki sa paniniwalang ang coconut oil ay automatikong healthy dahil bahagi ito ng tradisyonal na lutuing Pinoy. Totoo na ang niyog ay may natural na benepisyo, ngunit ayon sa modernong research, hindi lahat ng coconut oil ay pare-pareho ang kalidad. Ang mga refined coconut oil tulad ng Choice Coconut Oil at iba pang generic brands ay dumaraan sa mataas na init, bleaching at deodorizing process. Sa prosesong ito, nababawasan ang ilan sa natural phytonutrients at antioxidants na karaniwang matatagpuan sa mas minimally processed oils. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang virgin coconut oil o VCO ay mas mayaman sa polyphenols at may mas mataas na antioxidant activity kumpara sa refined versions. Ang mga antioxidants na ito ang tumutulong laban sa oxidative stress sa katawan. Bukod dito, bagamat nananatili ang karamihan ng saturated fats tulad ng lauric acid sa refined oil, mas buo at mas protektado ang natural compounds sa extra virgin coconut oil dahil hindi ito dumaraan sa matinding chemical refining. Isa pang mahalagang punto, kapag ang refined oils ay paulit-ulit na iniinit, mas mabilis silang mag-oxidize at maaaring makabuo ng compounds na hindi ka nais-nais sa kalusugan kapag madalas gamitin.
Ito ang dahilan kung bakit inirerekomenda ng maraming eksperto ang paggamit ng mas stable at minimally processed oils, lalo na kung regular ang pagprito. Hindi ibig sabihin na masama agad ang refined coconut oil. Ngunit kung ang layunin mo ay mas mataas na nutritional value at mas kaunting processing, mas mainam piliin ang virgin coconut oil at gamitin ito sa tamang paraan at tamang init. Panglima, Blender Master Generic Canola Blend. May ilang murang generic canola blend sa merkado na mababa ang presyo at karaniwang mabibili sa mga palengke. Totoo na ang purong canola oil ay itinuturing na mas healthy kumpara sa ibang cooking oils dahil mababa ito sa saturated fats at mataas sa monounsaturated fats, lalo na ang oleic acid na sinusuportahan ng maraming pag-aaral para sa heart health. Ayon sa mga nutritional research, ang tunay na canola oil ay may magandang balanse ng omega-3, alpha-linolenic acid at omega-6 fatty acids na makakatulong sa tamang lipid profile kapag tama ang paggamit. Ngunit kapag generic blend ang binili mo, hindi laging malinaw kung ano ang eksaktong halo nito. May posibilidad na haluan ito ng mas murang seed oils gaya ng soybean o corn oil upang mapababa ang gastos sa produksyon. Dahil dito, maaring tumaas ang polyunsaturated fat content na mas hindi stable sa mataas na init. Batay sa food chemistry studies, ang oils na may mataas na polyunsaturated fats ay mas madaling mag-oxidize, lalo na kapag paulit-ulit ginagamit sa pagpiprito. Ang oksidasyon na ito ay maaring maglabas ng compounds na hindi ka nais-nais para sa kalusugan kapag sobra at madalas ang exposure. Kaya kung nais mo talagang makuha ang benepisyo ng canola oil na suportado ng pananaliksik, mas mainam pumili ng kilala at transparent na brand na may malinaw na labeling at quality control. Sa usapin ng kalusugan, mas mahalagang siguraduhin ang kalidad kaysa sa pagtitipid na maaring magdulot ng mas malaking gastos sa hinaharap. Pang-anim, Pure Gold Palm Olein. Ang private label cooking oils tulad ng Pure Gold Palm Olein ay kilala sa pagiging abot-kaya at madaling mabili sa maraming supermarket. Totoo, malaking tulong ito sa budget ng pamilya, lalo na sa panahon ngayon na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Ngunit, ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon, ang palm olein ay mataas pa rin sa saturated fats. Ipinapakita ng ilang clinical research na ang sobrang pagkonsumo ng saturated fat ay maaring magpataas ng LDL o bad cholesterol, na may kaugnayan sa mas mataas na risk ng sakit sa puso kapag ito ay naging bahagi ng pang-araw-araw na pagkain. Bagamat stable ang palm olein sa mataas na init, kaya madalas itong ginagamit sa deep frying at commercial cooking, hindi ito ang pinaka-ideal para sa regular daily cooking sa bahay. Inirerekomenda ng maraming health organizations na mas piliin ang oils na mas mataas sa unsaturated fats, tulad ng mayaman sa monounsaturated at polyunsaturated fats na mas nakakatulong sa heart health kapag ginamit ng tama at sa tamang dami. Mura ang palm olein dahil sa malawakang produksyon at importasyon ng palm oil sa global market. Praktikal ito, oo, pero kung ang layunin mo ay pangalagaan ang pangmatagalang kalusugan ng pamilya, mas mainam na limitahan ito sa occasional use lamang, lalo na sa deep frying. Sa araw-araw na pagluluto, gisa, saute o light frying, mas mabuting pumili ng mas heart-friendly na alternatibo at gamitin pa rin ang tamang portion control. Sa huli, hindi lang presyo ang dapat isaalang-alang, kundi ang epekto nito sa kalusugan sa paglipas ng panahon. Dalawang brand ng mantika na dapat mo nang bilhin ngayon. 1. Jolly Heart Made Canola Oil. Kung mas iniisip mo na ngayon ang kalusugan ng puso ng buong pamilya, ang Jolly Heart Made Canola Oil ay isang matalinong pagpili. Kilala ang canola oil bilang mayaman sa monounsaturated fats, ang uri ng good fats na mas friendly sa puso. Ayon sa mga pag-aaral mula sa mga organisasyon tulad ng American Heart Association, ang pagpapalit ng saturated fats ng mas maraming unsaturated fats ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng LDL o bad cholesterol na konektado sa mas mababang risk ng heart disease. Isa pa sa mga dahilan kung bakit magandang piliin ng canola oil ay ang mababa nitong saturated fat content kumpara sa ibang karaniwang mantika. Meron din itong omega-3 at omega-6 fatty acids na mahalaga para sa overall heart health.
kapag bahagi ng balanced diet. Para sa mga pamilyang Pilipino na mahilig sa pritong isda, manok o gulay, malaking tulong ang pagkakaroon ng mas maingat na oil choice sa araw-araw na pagluluto. Praktikal din ito sa kusina. Neutral ang lasa kaya hindi naaapektuhan ang tunay na sarap ng adobo, sinigang na may prito o simpleng ginisang gulay. Mataas din ang smoke point nito kaya bagay sa deep frying, sautéing at pan frying. Hindi lang ito usapin ng presyo. Ito ay investment sa mas mahabang, mas malusog na buhay para sa pamilya. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangalawa, pure and natural olive oil o extra virgin olive oil. Bagamat mas mataas ang presyo kumpara sa ibang cooking oils, ang extra virgin olive oil o EVO ay patuloy na nirerekomenda ng mga nutrition experts at cardiologists dahil sa mataas nitong antioxidants, lalo na ang polyphenols at heart-healthy monounsaturated fats. Ayon sa maraming clinical studies, kabilang ang mga research tungkol sa Mediterranean diet, ang regular na paggamit ng olive oil ay may kaugnayan sa mas mababang risk ng heart disease, stroke at chronic inflammation. Ang mga natural compounds nito, gaya ng oleocanthal, ay may anti-inflammatory properties na kahalintulad ng mild effects ng ilang anti-inflammatory medications, ngunit natural na galing sa pagkain. Hindi lamang ito para sa mga banyagang putahe. Maaari mo itong isama sa pang-araw-araw na lutuing Pinoy. Halimbawa, ihalo sa ensaladang kamatis at sibuyas. Pangwakas na kaisipan. Sa pagtatapos ng video na ito, mahalagang tandaan na hindi lahat ng mantika ay pantay-pantay pagdating sa kalusugan. Ang pagpili ng tamang cooking oil ay hindi lamang tungkol sa presyo o availability sa tindahan. Ito ay tungkol sa nutritional profile, health impact, at kung paano ito nakakaapekto sa pangmatagalang well-being ng ating mga pamilya. Sa Pilipinas, kung saan deep-fried at sautéed dishes ay bahagi